Kumusta kaibigan, pwede ba kitang anyayahan na samahan ako sa pagnilay-nilay sa salita ng Diyos? Mula sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 13 hanggang 14. At ito ang sinasabi, pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daan, na patungo sa kapahamakan, at marami ang nagsisipasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan, at makipot ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakasusumpong nito. Parehong makitid at limitado ang pintuan at daan. Hindi maaaring dalhin ng mga pumapasok ang lahat ng bagahe ng mundo. Ang kasalanan at pagkamakasarili at egoismo, ibang mga Diyos at iba pang mga paraan ay dapat iwanan. Ang pagpasok sa makitid na daan ay nangangailangan ng pagsisisi, pagtanggi sa sarili, pagpapakumbaba ng sarili upang pumunta sa daan ng Diyos. At kahandaang tanggapin ang pamamahala ng isang tunay na Diyos sa buhay ng isang tao. Ang makipot na pintuan ay ang tanging daan patungo sa kaharian ng Diyos, at ang Panginoong Hesus mismo ay parehong pintuan at daan. Kaya ang pananampalataya sa Kanya ay ganap na mahalagang bagay. Ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay kaakibat ng pagsisisi, pagtanggi sa sarili, at kahandaang magpasakop sa Diyos. Kung ang mga bagay na ito ay wala, maaari bang maging tunay ang pananampalataya? Ang makitid na daan ng Diyos ay humahantong sa buhay, espiritual, buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Ngunit kung ihahambing sa maraming tao sa mundo, kaunti ang nakakahanap ng makitid na daan na ito. Ito ay dahil kakaunti ang maghahangad o maghahanap nito, kakaunti ang handang magsisi, magpakumbaba at magtiwala sa Panginoong Hesus lamang. Ang ilan na nakatagpo ng daan ng Diyos ay yaong mga nagnanais nito ng higit sa lahat, na hindi makapagpahinga hanggang sa matagpuan nila ito. At ito ay resulta ng gawain ng Diyos sa kanilang mga puso. Karamihan sa mga tao ay nasa malawak na paraan. Ito ang paraan ng mundo, ang paraan ng mga makasalanan, ang paraan ng pagsamba sa maraming Diyos, o wala, ang paraan ng pamumuhay ayon sa makasalanang kalikasan ng isang tao, ang paraan ng paggawa ng kung ano ang nakalulugod sa sarili ng walang pag-aalala sa kung ano ang nakalulugod sa Diyos, ang paraan ng kamangmangan sa katotohanan, ang paraan ng pagtanggi sa Panginoong Hesus na siyang tunay na daan ng dulo ng kalsadang iyon ay pagkawasak. Iyan ay nangangahulugan ng espiritual na kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos, at salawan ng apoy. Ang Panginoong Hesus ay nagsasabi sa mga tao na pumasok sa makipot na pintuan hindi upang hanggan ito, o haka-haka tungkol dito. Pumasok na ang kanyang mga alagad. Dito siya ay nagsasalita sa mga hindi nakapasok at tinawag sila upang gumawa ng desisyon, isang desisyon na batay sa lahat ng kanyang itinuro. Maraming salamat mahal kong kababayan sa iyong pakikinig, sana tahakin mo ang daan patungo sa buhay na walang hanggang, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, naway patuloy kang pagpalain ng Diyos na makapangyarihan.